Ang ako nga pala yung fairy godmother at tutulungan ko sa inyong mga problema. Nagiging may isang solution na pagsalita kung susundin mo lang ang aking mga ituturo. Sige po, ano po bang mga dapat kong malaman upang tagapagsalita? Ang unang katangian. Ang unang katangian ay dapat Ayos at malinaw ang malakas ang iyong boses at dapat malaki din ang buwan ng iyong bibig. Parang ganito. Ang dalawa katangian. Ano ba yan? Dapat ay pag-aralan mo mabuti ang mga importanteng paksa tungkol sa wikang Pilipino na makatutulong sa iyo upang masabi mo na maayos ang iyong talungkar. Ang ikatlong katangian. Ang ikatlong katangian naman ay dapat may sapat kang kaalaman tungkol sa retorika at gramatika. Dapat pag-aralan mo mabuti ang tamang struktura ng mga pangungusap at syempre, dapat ang tamang gramatika. Ang pang-apat na katangian. Ang ika-apat naman na katangian ay dapat may malalim kang kaisipan at syempre dapat malawak ang iyong imahinasyon. At kalamang katangian. Ang kalamang katangian naman ay dapat madaktag na damdamin kapag nagsasalita ka. Dapat idama mo ang bawat salita na iyong binibigas at dapat may ipakita kang emosyon sa mga taong nanonood sa iyo upang makuha mo naman ang kanilang atensyon hanggang sa matapos ang mga talakati. Hi, Nikki! Ako nga pala yung kapatid ni Tara. Ang ika-anim na katangian. Ang ika-anim naman na katangian ay wastong intonasyon. Kung maayos ang iyong pagbibigas, ang hinto, ang diin at tono ng bawat iyong salitang sinasabi, mas maganda ang kalalabasan ng iyong talumpati. Ang ikapitong katangian. Ang ikapitong katangian naman ay dapat maganda, magiliw, at malakas ang iyong tinig. Mas makakakuha ka ng atensyon kung magiliw ka sa pagsasalita, tapos hindi ka lang nakatayo, at saka dapat nakasama rin ang boses mo. Ang ikawalong katangian. Ang ikawalong katangian naman ay dapat maayos ang iyong tindig, tindig, bikas, at kaaniban. Mas maganda kung sa paglabas pala ng nagsasalita ay iba na ang kanyang aura. Maayos ang kanyang pananamit, at dapat mahalata na meron siyang tiwala sa kanyang sarili. Ang ikasyam na katangian. Ang ikasyam na katangian naman ay dapat nakawiwili, masaya, at meron kang kakayahang panatili na interes ng mga nagsasalita sa iyo. Oh. Ay kasampung katangian. Ang huling katangian naman ay dapat kilala mo ang iyong sariling opinyon, iyong paniniwala, at ang iyong mga natanging kaalaman bago mo ipahayag sa iba. Ito ang pinaka-importante kasi kailangan alam mo mismo kung ano talaga yung sasabihin mo. At dapat alam mo